Farmers. A farmer, also called an agriculturer, is a person engaged in agriculture, raising living organisms for food or raw materials. The term usually applies to people who do some combination of raising field crops, orchards, vineyards, poultry, and other livestocks. Ayon sa journal.com.ph, sagapin natin ang mga magsasaka. Malaki ang kaibahan ng mga magsasaka sa China, sa Amerika, at sa iba pang rice-producing countries tulad ng Vietnam at Thailand. Sa mga bansang ito, ang magsasaka ay nasa maayos na sitwasyon. Karamihan sa kanila ay may sariling mga bahay. Dahil nga sila ang food producers, sila talaga ang dapat mabibigyan ng prioridad ng Estado. Malayong malayo sa mga karaniwang magsasaka dito sa atin. Maraming farmers ang nakikisaka lang dito sa atin. Iyong mga walang sariling farmland. Swelduhan lang o kaya naman ay porsyento sa magiging ani. Kung may mga magsasaka man na may sariling lupa o nabigyan ng parte ng lupa, ang nagiging katapusan ay naibibenta rin sa mga landlord ang kanilang farmland. Dahil marunong naman silang magbungkal ng mano-mano, wala naman silang pambili ng bini, pangtubig at pataba. Ganyan ang nangyayari sa mga nabigyan ng shares of stocks na lupa sa Hacienda Luisita. Karamihan sa mga nagkaroon ng bahagi sa lupa na uwi rin sa wala, ay pagbili na rin sa original na owner dahil walang pangtustos para makapagtanim. Ang susunod na problema nila, kung makapagtanim at makapag-produce naman ng kanilang mga agricultural products, wala namang buyer. At kung may buyer, sobra naman silang binabarat. Madalas mangyari yan sa mga vegetable farmers sa Benguet. Kaya nga, nakakita tayo ng mga itinatapon na gulay dahil surplus ang supply. Wala namang buyer. Ganyan din ngayon sa rice farmers. Dumako naman tayo sa Thailand. Ang mga magsasakang Thai ay bumabalik sa mga pangunahing kaalaman sa ilalim ng formula na Smart Farms na sinusuportahan ng modernong informasyon, communication technology or ICT na isinama sa Buddhist na konsepto ng sufficiency economy upang gawing sustainable ang lifeblood ng kaharian, agrikultura at mga small scale na magsasaka nito sa nakikitang hinaharap. Ipinapakita naman nila kung paano magagamit ang ICT sa mga organiko at ekologikal na sistema ng magsasaka. Ang matalinong pagsasaka ay hindi lang tungkol sa mga ICT, ngunit pati rin sa mindset at mga makabagong proseso sa pamamahala ng kanilang mga sakahan. Ang agrikultura ng Vietnam ay pagtatanim ng palay na ini-export nila sa iba't ibang lugar, kung kaya't ito ang ikatlo sa mundo na mas maraming bigas na ini-export.
Noong taong 2000, ang Vietnam ay nagtatag ng diplomatikong relasyon sa halos lahat ng bansa sa buong mundo. Ang paglago ng ekonomiya ng Vietnam ay isa sa pinakamataas sa buong dekada. Pagkilos na ito ay nagbunga ng pagsalin ng Vietnam sa World Trade Organization noong 2007. Ang kagawaran ng agrikultura ng Korea. Number 1. Matatag na panustos ng pagkain at pagkontrol ng kalidad ng mga produktong pang-agrikultura. Number 2. Pagpapabuti ng kita at katatagang pangnegosyo at kapakanan ng mga magsasaka. Number 3. Pagpapaigting ng kagalingan ng agrikultura at pagpapayaman ng nauugnay sa industriya. Number 4. Pagpapaunlad ng mga panlalawigang puok at pakikipagtulungan sa pandaigdigang pang-agrikulturang pangangalakal. Number 5. Pagtataguyod ng industriya ng pagkain at distribusyon at katatagan ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon sa Brainly.ph, ang Japan ay isa sa mga natatanging bansa sa Southeast Asia na may pinakamaraming sandigan ng kaunlaran. Isa na rito ang urban agriculture. Ayon sa mga agriculturists, ito ang pinakabagong pamamaraan upang magkaroon ng access ang mga mamimili para sa locally grown veggies sa kasalukuyang panahon. Kasama rin sa sistemang ito ang urban ecosystems na siyang pangunahing providers ng pagkain, heat island control, and wise water management. Ang Japan's urban agriculture ay isang modernong sistema na nagpapatakbo ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng wastong paggamit ng agricultural land.
Ayon sa CRY.cn, nagpasya ang pamahalaang Tsino na pasulungin ang modernisasyon ng agrikultura ng bansa sa pamamagitan ng pagtatag ng mga Agricultural High-Tech Industry Demonstration Zone. Layo nito ay pasulungin ang epesyensya, pataasin ang kita ng mga magsasaka, hikayatin ang green development sa sektor ng agrikultural. Ito ang nasasaad sa isang dokumentong pampatnubay na inilabas ng Konseho ng Estado Gabinete ng China. Ayon sa plano, sa taong 2025, itatatag ang ilang pambansang level na demonstration zone na nagtatampok sa inobasyon at mga talentong agrikultural. Noong 1997, sinimulang itatag ng China ang Yangling Agricultural High-Tech Industry Demonstration Zone at noong 2015, inaprubahan ng bansa ang pagtatag ng Agricultural High-Tech Industry Demonstration Area sa Yellow River Delta.